Yun, hello po. Magandang araw sa aking mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. Matagal-tagal po tayong hindi nakagawa ng video. Pasensya na po dahil po kasi sobrang busy. Ang daming ginagawa and pumunta ako ng Australia din and maraming inaasikaso dahil nga sa mga papeles ng anak ko. Dahil yun nga, pinaplano na naming pumunta ng Amerika pag ako po'y natuloy doon. So, anyways, napakabuti ng Panginoon at napakabait niya dahil binigyan tayo ulit ng pagkakataon na para magsama-sama upang makapag-share ng word niya at may matalakay natin yung mabuting balita niya. So, for today's video, pag-uusapan natin yung Book of John, the beginning of the Book of John, no? Yung Book of John is in the New Testament. And ito po yung buhay ni Jesus Christ actually. This is the beginning of the story. Bakit pumunta si Jesus Christ or dito kayo makakita ng mga missing piece about the Messiah. And magandang ano to, magandang topic to. Wait lang, buksan ko yung ilaw ko. Dilim. Yon. Yon. Parang hindi maganda. Yan. Yan. So, yun na nga. So, start tayo dito sa chapter 1 ng John. So, kung may book kayo, pwede kayong gumamit ng NLT. Ako mas gusto ko yung NLT pag nag-explain kasi mas madali siyang i-explain. So, NLT or you can use KJV or Tagalog. It's up to you. So, sa John chapter 1 verse 1. So, eto na. So, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God. So, para hindi tayo malito, gusto ko lang i-explain sa inyo na ang ibig sabihin ni John dito na Word is si Jesus Christ. Siya yung salita. Kasi nga, di ba, sabi nga niya, ang salita, ang salita niya ay parang sword na kayang humati ng laman at ng buto. So, si Jesus Christ yung ah, inaano dito, pinipicture dito ni John as the Word. So, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God. And the Word was God. So, walang anumang debate. Si Jesus Christ ay ang Panginoon. He existed in the beginning with God. God created everything through Him and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. So, dalawang picture ang ginamit dito or word na ginamit dito ni John para i-describe si Jesus Christ, which is Word. Siya yung Word, and then siya yung light. So, malinaw na siya yung Panginoon. Kasama siya ng Panginoon, nabuhay yung mga bagay dahil sa Kanya, and siya yung nagbigay ng buhay sa everything. The Word gave life to everything. The Christ gave life to everything that was created. So, yun. Kaya yung sinasabi ng mga Muslim, ng INC, ng Jehovah's Witnesses na hindi Diyos si Jesus Christ, malaking kalapastanganan yon or malaking pagdedena yon. Delikado yon. Masyadong deadly yon mga kapatid na nire-reject nila yung Savior natin na si Jesus Christ at sinasabi nila na hindi Diyos si Jesus Christ. Napakadelikado nun. Sabi ng Panginoon, di ba? Kaya niyang mapatawad lahat ng kasalanan natin. Pero yung blasphemy, yung pagpa-blaspheme ng Holy Spirit which is si Jesus Christ. Yung kumbaga alam mo na Diyos si Jesus Christ pero nire-reject mo pa. Kumbaga dine-deny pa ng puso mo kahit nandyan na nakasulat na. So hindi pinapatawad ng Panginoon yun. So diretso ka talagang impyerno. Yun yung nakakatakot mga kapatid. Kaya ingatan natin na wag natin i-blaspheme or i-discredit yung Holy Spirit o yung Panginoon or i-deny si Jesus Christ. Sabi nga niya, 'di ba? If you will deny me, I will deny you too in front of my Father. So, pagpatuloy natin dito sa 6. So, God sent a man named John. So, si John the Baptist na to, yung nag-baptize kay Jesus. So, tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. John himself was not the light. He was simply a witness. So, the light, which is Jesus Christ, the one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. So, see, coming to the world, pupunta. Sino yon? Sino pa ba yon? Oh, sino pa yun? Dito sinabi, yung light tsaka yung word, siya yung Diyos. Tapos siya din yung pupunta. So, sino pa ba yun? Alangan naman sino pa ba? Eh, di si Jesus Christ. So, common sense. Talagang si Jesus Christ ay talagang Panginoon. Siya yung Diyos. Siya talaga yung Panginoon. And then, number 10, He came into the very world He created, but the world didn't recognize Him. See?
He didn't hindi nire-recognize si Jesus Christ. He came into his own people and they even rejected him. But to all who believe in him and accepted him, he gave the right to become children of God. So yung mga tumatanggap sa Panginoong Kristo, yan, bibigyan kanya ng karapatan na tawagin kang anak ng Diyos. Kasi nga, you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. They are reborn, not a physical birth, the physical birth, but reborn, resulting human passion or plan, but birth that comes from God. So ito yung Holy Spirit. You are born from spirit, born again ka sa spirito. Kaya nga tawag sa'yo born again, 'di ba? Or Kristiyano ka na. So ibig sabihin, nabuhay ka sa spirito, pinanganak kang muli sa ngalan ni Jesus. So number 14, so the word became human. So the word became human, si Jesus Christ naging human. Tapos sabi dito, the Word was with God and the Word was God. So, si Jesus Christ talaga yun, Diyos. Walang ano dito. Kaya yung mga nagdi-discredit kay Jesus Christ, ay nako, mahirap yan mga kapatid talaga, sa totoo lang. So, ano natin, pagpatuloy natin. So, the Word became human and made His among us. He was full of unfailing love and faithfulness. Imagine ang Panginoon talagang napaka-buti niya, napakabait niya. Paano mong hindi mamahalin si Jesus Christ? Imagine Diyos siya. Diyos siya. Siya yung gumawa sa atin. And then, lumayo tayo sa Kanya dahil gusto natin tayo yung maging Diyos ng sarili natin nung kinagat yung mansanas ni Eva. Lumayo tayo sa kanya, sa presensya niya. And then, siya yung lumalapit sa atin kasi nga alam niya na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin kahit magsimba ka diyan habang buhay, buong magdamag, magbasa ka ng Bible, gumawa ka ng mabuti. Hindi ka makakarating sa glory ng Panginoon, hindi ka makakapunta sa glory ng Panginoon kasi nga lahat tayo fall short. Kasi nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kailangan natin mamatay kahit anong gagawin mo diyan, maglupasay ka diyan, magmandarami ka diyan or magpapako sa krus, hindi ka maliligtas. Tanging si Jesus Christ lang. Kaya nga siya yung pumunta sa atin. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory and the glory of Father's only son. So John testified about, so move tayo. So John testified about him when he shouted to the crowd. So sumisigaw dito si John. So picture nyo to, sumisigaw si John dito sa palengke. Parang ganun. This is one why I was talking about. And he said, someone is coming after me who is greater than I am, for he existed long before me. So si Jesus Christ yun. From his abundance we have all received one gracious blessing after another. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the unique one who is himself God is near to the Father's heart. He has revealed God to us. So, dito binasabi nila na pinakita niya na yung Panginoon sa atin through him. Kasi nga, bumaba siya eh, Diyos siya eh. And then nakita na natin, sabi nga, di ba, if you see me, you see God. Sabi nga niya, di ba? Sabi niya nga sa mga disciple niya. So the testimony John. So ito na. This was John's testimony when the Jewish leaders. Ito na yung tinatanong siya. Sabi sa kanya from Jerusalem, asked John, who are you? Tinanong siya. Sabi niya, he came right out and said, I am not the Messiah. So kasi sinasabi ng mga Jewish dito, ito siguro yung Messiah. Kala nila si John. Pero sabi nga niya na, I am not the Messiah. And then, well then, who are you? They asked, are you Elijah? Kasi nga yung Elijah, yung parang prophet noon ng Old Testament. Sabi ni John, no. He replied, no. Are you the prophet we are expecting? No, sabi ni John. So, hindi nila alam eh. Kasi Holy Spirit lang ang makakaalam. Sabi nga, 'di ba? Sabi nga ni Jesus Christ, yung mga bulag tsaka yung mga bingi, hindi nila malalaman. Tanging yung mga nais lang makinig, yung mga nag-humble lang ng puso nila, yung makakaalam ng mga prophecy or ng mga word ni Jesus Christ. And then John replied in the words of the prophet Isaiah, I am the voice shouting in the wilderness. Um, clear the way for the Lord's coming. So si John talaga yung nag-pave ng daan para kay Jesus Christ. Kumbaga siya yung naglinis ng daan para kay Jesus Christ para i-welcome siya. Then the Pharisees who had been sent asked him, if you aren't the Messiah or Elijah or the prophet, what right do you have baptized? So kinu-question na siya dito. Ay, anong right mo kung hindi ka naman pala prophets or hindi ka Messiah, ba't ka nagbabaptize? So John told them, I baptize with water, but right here the crowd is someone you do not recognize, though his ministry follows mine. I am not even worthy to be his slave and untie the straps of his sandals. Imagine dito si John, ini-explain niya na dun sa mga Pharisees na si Jesus Christ ini-endorse niya na pinapakain si Jesus Christ. Pero parang hindi pa rin siya naiintindihan kasi nga gano'n eh, 'pag close, 'pag blasphemy ka, 'pag hindi mo nire-recognize yung
yung goodness ng Panginoon, kumbaga yung ano niya, yung authority niya, kumbaga hindi mo siya ni-recognize as God, talagang ang Panginoon tatalikuran ka niya. Yung face niya, hindi siya magpapakita sa'yo, hindi niya ipapaintindi sa'yo kasi nga matigas yung puso mo, eh. Matigas yung puso mo to the point na ayaw mong maniwala kahit andiyan na, eh. Andiyan na nga sinasabi na nga sa'yo ni John 'no, ayan 'no, binabaptize ko kahit nga ako hindi ko deserve na iantay yung strap ng sandals niya. Imagine hindi ako deserve na iantay yung strap ng sandals niya kasi nga siya yung Diyos, eh. Imagine nararamdaman ni John dito. This encounter took place in Bethany and area East Jordan River where John was baptizing. Ito na, Jesus, the Lamb of God. The next day, so John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. He is the one I was talking about when I said, a man is coming after me who is far greater than I am, for he existed long before." So again, sinabi ulit ni John na nabuhay na to bago pa ako kasi nga ito nga yung Diyos. I did not recognize him as the Messiah, but I have been baptizing with water so that he might be revealed to Israel. Then John testified, "I saw the Holy Spirit descend." Ito na nung binabaptize na siya. Bumaba na yung dove from heaven and resting upon him. I didn't know he was the one, but when God sent me to baptize with water, he told me, "The one on whom you see the Spirit descend, the rest is the one who will baptize with the Holy Spirit." I saw this happen to Jesus, so I testify that he is the chosen God. So dito na talaga na-confirm na ni John nung binabaptize niya si Jesus Christ na siya talaga yung Messiah, siya talaga yung Panginoon. And then the first disciple. The following day, John was again standing with of his two disciples as Jesus walked by. John looked at him and declared, "Look, there is the Lamb of God." When John two disciples heard this, they followed Jesus. So, i-ano ko lang to, emphasize ko lang to. So, si John, sumisigaw-sigaw siya doon. Parang nasa palengke siya. Ito ang Panginoon. Ini-introduce na si Jesus Christ. Ito ang Panginoon. Ito ang Lamb of God. Ito ang Messiah. So, imagine dito, kaya ganun ka-importante yung pag-share ng gospel. Kasi paano maniniwala yung mga iba kung hindi tayo mag-share ng gospel. So, gano'n kaimportante yung nag-share ng gospel. So, hindi puwedeng hindi tayo nag-share ng gospel. So, that's our duty as a Christian, as a disciple of Christ, as a follower of Christ. We need to share the gospel and to introduce and to endorse Jesus Christ to people. So, pagpatuloy natin. Then Jesus looked around and saw them following. What do you want? So, dahil nga nagsisigaw si John doon, na-curious ngayon yung mga ano niya, followers din niya, yung mga nakikinig sa kanya. So, sabi ni Jesus Christ, may sumunod na sa kanya. "What do you want?" Sabi ni Jesus Christ, he asked them. Then he replied, "Rabbi," ah, Rabbi, which is teacher, "where are you staying?" Gano'n siya. "Come, see." It was 4 o'clock in the afternoon when they went with him to the place we're staying. So, sumama sila kay Jesus Christ. And then, eto na, Andrew, Simon Peter's brother, was one of these men who heard what John said and then followed Jesus. So dahil sa pagsisigaw-sigaw ni John doon, naka-move siya ng mga soul and then sumunod sila. So kung hindi sumigaw-sigaw si John doon, possible na hindi naman sasama 'tong mga 'to. So napaka-importante ng role natin dito sa mundo. Kailangan talaga nating i-share yung gospel, ipakilala si Jesus Christ, i-proclaim because that is the power of the Holy Spirit. And then Andrew went to his brother Simon, told him, "We found his Messiah," which means Christ. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking into intently at Simon, Jesus said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas." So, binibigyan na ng alias or nickname ni Jesus Christ yung mga disciple niya dito. The next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, "Come to follow me." Philip was from Bethsaida, Andrew and Peter's hometown. Philip went to look Nathanael and told him, "We have found the very person Moses and the prophets wrote about. His name is Jesus, the son of Joseph from Nazareth." "Nazareth!" exclaimed Nathanael. "Can anything good come from Nazareth?" So, ito, share ko lang din, no? So, yung Nazareth kasi, hindi talaga to parang pugad to ng mga masasamang elemento. Kumbaga, parang tondo. So, maraming kriminal doon. Walang magandang, kaya nga sabi ni Nathanael, from Nazareth. Ito lang iisipin nyo, no? Panginoon, ginawa niya tayo, nagkasala tayo, humiwalay tayo sa Kanya, but yet, gusto niya tayong ma-reach, kaya bumaba siya sa lupa, nagpakumbaba siya, Diyos siya, siya may gawa ng mundo, nagpakumbaba siya, naging tao siya, naging baby siya, and then, galing pa siya sa tondo, galing siya sa lugar na walang matinong, imagine nyo na lang yung kung gaano yung pagmamahal ng Panginoon, kung gaano niya pinapakita na hindi talaga siya pumunta para sa mga righteous. Kaya nga kahit anong gagawin mo dyan, magsimba ka, magdamag, kung magbasa ka ng Bible, kung wala kang relationship kay Jesus Christ, wala rin. Wala rin.
maaaring mapunta ka pa rin sa impyerno. Kaya nga 'di ba siya ang daan. Kaya nga there's no such thing as religion. Ang religion gawa lang 'yan ng mga tao para magkagulo-gulo ang mga tao para hindi magkasundo at para malito sila. Kaya nga 'di ba sabi ng Panginoon sa Revelation, darating marami na ako ang Panginoong Hesukristo. Yun, which is yun yung mga religion. Pero ang tunay na Jesus Christ is yung simply na galing sa Nazareth, na humble, na yung pagmamahal niya. Gusto niyang i-endorse sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo. Nakilala mo na yon, mamahalin mong pabalik ang Panginoon na walang alinlangan, na mamahalin mo siya ng buong kaloob, buong lakas. Talagang basta amazing. 'Pag nakilala mo yung tunay na Jesus Christ, hindi yung religion na Jesus Christ, 'no? Yung Jesus Christ talaga na bumaba dito sa lupa. So, pagpatuloy natin. So, sabi nga niya, "Ba, wala namang ano dun, wala namang matinong nanggagaling dun," sabi niya. So, ayan nga. Ayan, then that's they approached Jesus said, "Now, she is genuine son of Israel." Sabi ni Jesus Christ, ito yung genuine son of Israel. Now, how do you know about me? Sabi ni Nathanael. Sabi niya kay Jesus Christ. So, sabi ni Jesus Christ, I could see you under the fig tree. So, nag-prophesy, nag-ano si Jesus Christ, nag-miracle si Jesus Christ dito. Sabi niya na nakita kita sa ilalim ng puno. So, dito, sabi ni Nathanael, Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel. So nabigla na siya, na-shock siya. Sabi ni Jesus, ask him, do you believe this just because I told you, I had seen you under the fig tree? Kasi nga nag-miracle siya. You will see greater things than this. He said, I tell you the truth. You will see heaven open and angels of God going up and down on the Son of Man, one who is stairway between heaven and earth. So, alam mo yon, si Jesus, eto, ano ulit ni Jesus Christ, 'no, ewan ko, alam naman ni Jesus Christ yung puso natin, 'no, alam ni Jesus Christ yung puso natin, pero nag-a-adjust siya para sa atin kasi nga alam niya na nababasa niya yung puso natin, pero gusto niya na tayo mismo maka-recognize ng mali natin. So, naniwala si Nathaniel nung una, 'di ba, sabi niya na galing galing Nazareth yan, eh, wala namang matinong nanggagaling dun. Kung galing Tondoy wala namang matinong nanggagaling dun. Sigurado kayo dun galing yung Mesaya, yung Panginoon, na sugo ng Panginoon galing langit na magtutubos ng mundo. Tapos sabi ni Jesus Christ sa kanya, nakita kita sa ilalim ng puno. So, hindi pa siya nakilala ni Jesus Christ pero sinabi niya. So, nabilib si Nathaniel, na-elib siya. Sabi niya, paano mo nalaman? Ikaw nga yung King of Israel, sabi niya. So, si Jesus Christ, ano niya, hinart check niya na kagad si Nathaniel dito. Sabi niya, naniniwala ka ba dahil sinabi ko lang? Pero alam ni Jesus Christ na yun yung nararamdaman ni Nathaniel. Kaya nga, inano kagad ni Jesus Christ. Siya na yung nag-adjust. Si Jesus Christ na yung nag-adjust para kay Nathaniel. Na sabi nga niya na, you have seen, naelib ka lang ba dahil nag-ano ako, nag-miracle ako na nakita kita? Pero alam mo, may mas greater things pa dyan. So, pinigyan siya ng clear picture na small lang yon, tip of the iceberg lang yon. Kumbaga, napakaliit lang na bagay lang yun, basic lang yun sa Panginoon, sa miracle na ipapakita niya, which is the kingdom of God. Yun yung ipapakilala niya sa mga disciple. So, alam niyo itong chapter 1 na 'to, nandiyan marami kayong matututunan dito, 'no, kung talagang aaralin niyo siya. Talagang ang dami mong dito sa totoo lang, and napaka-blessed na nabasa natin itong chapter 1 ng John. So, yun lang yung maikling message ko. Naway, um na-bless tayo ng word ng Panginoon, 'no? Na-bless tayo na marami tayong natutunan, and naway magamit natin 'to sa araw-araw nating buhay, 'no? So yun lang, maraming maraming salamat. Naway ang banal na spirito ay laging mag-guide sa inyo at i-bless kayo. So maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, hanggang sa next video. Peace.